Okay, magandang araw ho ulit sa inyo. I'm Arman Benko of the Colayco Foundation welcoming you for another session here in Seminar School Plus. For our live audience, maraming salamat for coming over very early. Alam niyo naman maaga natin ginagawa yung Seminar School Plus. Kaya as early as now, sasabihin ko na ho, yung mga gusto mag-attend ng free seminars dito, live, pwede niyo pong gawin yan, makapag-ugnayan kayo sa RHTV. Mamaya bibigay ko yung contact details. But for today, I'd like to welcome our audience. Medyo mas marami tayo. Parami na tayo ng parami, no, Ferds, sa ating Seminar School Plus. Dati ho kasi, ang mga nag-a-attend dito, mga dalawa. Ako, tsaka yung tao ko. Ngayon, yung tao ko rito, si Renzi Bailon, wala na siya dahil mas marami na yung nag-a-attend. So, thank you very much for coming over. I know some of you may come from different places. Baka malayo, sana malapit. Sana madali ang pagpunta nyo rito because dito sa RHTV, sa Seminar School Plus, we only not give these seminars free through television or through internet. We also accommodate live audience para kayo rin pwede makapagtanong ng mga specific questions nyo. So, we encourage you later on, huwag kayong mahihiya kapag tumapat ang camera sa inyo. Ask real-life questions or things that will apply sa inyo na sana mabigyan namin ng sagot. For our topic today, here in Seminar School Plus, sa Colayco Foundation, alam niyo naman na financial literacy or tungkol sa kaperahan lagi ang pinag-uusapan namin. So for today, we want to tackle on a specific subject matter which is sometimes the most used, if not abused, facility para sa tao kapag tayo ay gumagastos o we manage our personal finances. And the topic today is all about credit cards. We want you to understand it and handle credit cards hindi para kayo malubog, mahirapan at malugmo sa inyong buhay pinansyal, para kayo magamit itong very powerful tool which is a credit card or credit cards. So let's start the ball rolling. Ano ba yung credit cards? Okay? Of course, credit cards is just a tool, a form or a facility para kayo makautang. Off the air, nasasabihan ko yung mga live audience natin, sabihan ko na rin kayo, mga tagapanood natin, over the internet and sa various cable networks. Yung utang, obligasyon yan. Kapag kayo kumuha na ng utang, obligado na kayo na kailangan bayaran. Pangalawa, pera ng ibang tao yan. Kaya tinatawag OPM, Other People's Money. Hindi yan pera nung plastic card na credit card o nung bangko. Pera yan na dineposito sa bangko na ngayon binibigyan kayo ng privilege to borrow. It's not your right to borrow money. Pribilehyo siya. So, obligasyon, pera ng iba, pribilehyo, pag-ingatan nyo kapag kayo ay merong pagkakataon umutang. Whether it's formal financial institutions or in our discussion today through credit cards. So, ano ba ang gusto talaga ng credit card? So, dahil wala pang nagsusponsor na bangko sa atin, medyo talagang to the gut ang kakwento natin o ibabahagi natin sa inyo. Ano ba ang kadalasan nangyayari kapag credit card? Sino ang mga may credit card ulit dito sa live audience natin? Okay? Yung mga nasa TV, huwag na kayo magtaas, hindi namin kayo nakikita. Kaya pinagtaas ko lang yung live audience. Ang credit card talaga, kadalasan, lalo na dito sa Pilipinas, pinapayagan tayong bumili, gumastos para sa mga bagay gamit ang pera na wala pa sa atin. Credit. We're allowed, we're given the privilege to buy things with money that we do not have yet. Kaya nga credit card. Kung may pera ka doon sa card, hindi credit card dapat ang kinuha ninyo. Debit card or cash card, yung madalas na inaalok. Or ngayon, basta may ATM ka, debit card na ngayon magagamit mo lang, pwede ka lang pumirma kung may laman ang iyong debit card. But for credit cards, you are allowed to buy now with money that you don't have. Ano bang kasaysayan ng credit card para maintindihan nyo saan nang gagaling or paano nyo magagamit ng husto ang credit cards? Noong mga 1950s, hindi pa ako pinapanganak doon, ayon lang sa aking pagsasaliksik. Ang pagkakaroon ng credit card noon, very privileged talaga, very exclusive. In fact, it's a status symbol. Nag-umpisa yan yung mga diners o Amex, yung American Express card. Binibigay nila yan sa mga high net worth individuals. Yung mga may pera na, dahil alam nilang may pera, may kakayanan magbayad, binibigyan nila ng credit card. Kasi yung isang
sa history, hindi ko na isinama ngayon, yung sa Amex card, dahil kilala siyang tao, binigay nga lang yung ID niya. Pinayagan siyang lumabas doon sa restaurant at pinagkatiwalaan siya na babalik siya at para bayaran yung hindi niya binayaran. Kapalit lang ng kanyang ID card. Doon nag-umpisa yung konsepto na yun. Dahil kilala pala ako, pwede akong kumain dito, umalis nang hindi nagbabayad. Doon nag-umpisa yung konsepto ng credit. Credit means based doon sa pagkatao, pinayagan kang makakonsumo o bumili. Kaya nung unang labas nga, talagang lumabas siya na parang status symbol. Ni walang laman, ni walang credit limit na tinatawag. Dahil, ano ang pangalan nila, ma'am? Florence De Pedro. Dahil kayo lang si Florence De Pedro, kilala kayo doon sa lugar ninyo, pinayagan kayo, sige kumain ka lang, sige bumili ka, kunin mo yung mga produkto na gusto mong kunin. Dahil kilala ka nila, halimbawa, kilala ka nila, at alam nila, nagtitiwala sila, babalik ka para bayaran mo yon. Okay? Noong 1968 po ako pinanganak, so hindi ko pa rin alam to masyado. Noong 1960s, doon na pumasok yung revolving credit. Na sinabi nila, oh ikaw, medyo maganda ang pinapasukan mong trabaho, bibigyan ka namin ng credit limit, 30,000, 50,000, 100,000. Kasi miski na hindi ka namin lubos na kakilala, hindi ka sikat na tao, dahil na-meet mo yung minimum requirements namin, bigyan ka namin ng revolving credit. Hanggang dyan ka lang, 30,000, 50,000, or 100,000. Noong 1970s, itong mga logo na yan, na malamang pamilyar kayo, Visa, Mastercard, saka na sila pumasok sa sistema o sa laro ng credit card. At dito, yung alam na natin na kasalukuyan kung paano tumatakbo ang credit card. Paano yan? Una, basta ikaw kwalipikado, na-meet mo yung minimum qualifications mo, bibigyan ka nila ng credit card. Of course, yung minimum qualifications, mamaya kung gusto nyo itanong yung mga walang credit card o gustong magka-credit card, i-discuss natin. Ang naging lakad na ng negosyo, hindi na ito status symbol. Negosyo talaga. Na ako, si Visa at si Master, na nagbigay ng sistema sa mga banking system, sila nagbigay ng sistema na kahit saan ka sa mundo, basta Visa, Mastercard accepted here, kahit saan ka sa mundo, sila nag-provide ng sistema, magagamit mo yung credit card, kung sino mang bangko nag-issue, ang ginagamit nilang sistema, Visa at Master. Ang negosyo, manggagaling ang pera sa interest na i-charge. Alam niyo naman ibig sabihin ng interest. Bumili kayo ng 10,000 piso, pero babayaran mo sa akin, 12,000 na. Divided by 12 months, 1,000 a month. Dahil ang option mo, bilhin mo siya ng cash, 10,000 ngayon. Buy now nga with money that you don't have. Bilhin mo na ngayon, bigyan kita ng pribilehiyo, magamit na siya, bayaran mo, hulugan mo, 3 months, 6 months, 12 months. Pero, habang naghihintay ako, kailangan bayaran mo ako ng cost of money ko, yung interest ang tawag nila. Okay? Tapos naging madali na nga kunin off the air at ngayon sasabihin ko sa inyo, ngayon yung mga ibang nag-aalok ng credit card, nandoon pa rin sa application o qualification nila na 5-10 years ago. Basta ikaw kumikita ng 120,000, yung iba tinaasan nila 180,000. That's 10,000 to 15,000 pesos a month. Pwede ka ng at least sa salary, qualified ka na. Ang ibang tinitingnan nila dyan, sino ang employer mo? Kilala ba yung employer mo? Matagal ka na ba nagtatrabaho? At pang-apat, yung mga kumukuha ng dagdag na credit card, ano ba ang credit history mo? Ikaw ba ay may track record na regular, on time, nagbabayad? Or ikaw maraming nadidispalko o na you busted credit cards left and right? Okay? Ngayon, hanggang sa kasalukuyan, sa totoo lang, gusto ng credit card dahil kumikita sila doon sa interest charges. Gusto nila, sa totoo lang, gusto nila meron kayong balanse. Kasi madali kagad mag-manage kung tatanungin, paano ba mag-manage yung credit card? Ang daling sagutin. Kung ano yung ginamit mo, inutang mo, binili mo ngayon, dapat pag dumating yung billing, bayaran mo ng buo. Ganun kasimple lang ho. Walang magic doon. Kahit kanino maririnig ngayon. Pag gumamit kayo ng credit card, kung gumastos kayo ng 4,000, nag-grocery kayo, gumastos kayo ng 4,000, pagdating ng bill, dapat bayaran mo yung 4,000. Pag binayaran mo kasi, walang interest. Pero, syempre, si Visa at Master, para ilagay yung sistema nila sa buong mundo, kailangan nilang mabawi yun. Ang kita nila manggagaling lang sa isang paraan, through interest charges.
Kaya sa totoo lang, hanggat maaari, gusto nila merong naiiwan na hindi ka pa nababayaran sa inyong credit card. Bakit? Doon sila papataw ng interest. Ang lakas ng sagot ng mga nasa audience natin sa kanila mga bahay. Okay? Paano nila na-encourage yan? Anong mga sistema ang pinasok nila? Ngayon, meron silang tinatawag minimum payments. Sabihin, gumastos, may nag-grocery ka, 4,000. May binili kang bestida or apparel o sapatos, another 5,000. So, 9,000 na ang nagamit mo doon sa credit limit nyo na lagay natin 50,000. Doon sa 9,000, kinara yun lang ang inyong ginastos. Pagdating ng inyong credit billing, nakalagay doon, ang amount due sa inyo ay 9,000. But, merong minimum payment na pinapayagan kami, sabi ng credit card, na pwede nyong bayaran. 10% or 500 pesos, whichever is lower. Sabihin, 10% nung 9,000 is 900, babayaran mo lang 900. Eh di ba napakaganda? Gumastos ka, nag-grocery na kayo, 4,000. Suot mo na yung sapatos na binili mo, 5,000. Babayaran mo lang 900. Pag binayaran mo 900 minus the 9,000, 8,100 times 3% ang idadagdag sa next month. So 3% ng 8,100 is 240 plus pesos. Yung 240 na yon, hindi mo ginastos, wala kang binili, wala kang nakuha, except panahon. Ang nakuha nyo ron, panahon. Nakukuha nyo po ba? Yung 4,000 yung grocery, 5,000 yung sapatos. Yung 240 na idadagdag, panahon para hindi nyo pa bayaran ng buo. Okay? Ano pang ginagawa nila para to encourage you? Ito po, sa totoo na lang, sa totoo lang, to encourage you na may balanse. Kapag may balanse ka, mayroong mga incentives na dinadagdag. Pag ganito ang balanse mo sa credit card o hindi mo pa nababayaran, sasabihin nila, babawasan nila yung interest, but still, there is an interest charge. Okay? Next, grace period. Anong ginagawa? Anong sabihin ng grace period? Dati ang grace period, 30 to 60 days. Bilhin mo ngayon, after 60 days mo pa babayaran. Ngayon, ang mga grace period, pumapalo na lang ng 15, yung pinakamalupit, 15 days to 25 days. Anong sabihin ng grace period? Binili mo ngayon. After 25 days mo pa babayaran. Okay? Kaya yung iba, sa pag-manage ng kanilang credit card, bumibili sila sa unang araw ng grace period nila. Okay? Yun yung mga talagang masisinop sa kanilang mga credit card. Kasi ang haba ng kanilang kailangan ng panahon na binibigay sa kanila. Yung binabayaran nilang interest charges na panahon, mahaba yung nabibili nilang panahon. Ang mga pinakamalaya o kawawang paggamit ng credit card, yung ika-24th, 25th ng araw. Binili mo, after 2-3 days lang, kailangan mo ng bayaran. Okay? Diyan nagkaka-problema. Kaya kung kayo may credit card, tingnan nyo lagi kailan ang umpisa ng inyong grace period. Mas maganda, of course, mabili nyo dun sa mga unang araw. Kasi yung binabayaran nyo na panahon through interest charges, nasusulit ninyo. Okay? Yun nga, they encourage you to pay minimum payments every now and then. Okay? Now, paalala ko lang kaagad, ano ang epekto kapag panay minimum payment ang ginagawa nyo? Ang nangyayari, you fall into the debt trap. Yung bangin ng pagkalubog sa utang. Okay? Bakit? Halimbawa, meron kayong credit card, 10,000 credit limit. Minsan nyo lang ginamit, 10,000 pesos ang inyong binili. At minimum payments na lang ang binayaran nyo. Okay? Miski na maliit yan, hindi na nakikita ng audience natin, ang gusto ko lang ipakita rito, it will take about 27 months, more than 2 years, para bayaran nyo ng buo yung iisang ginastos ko lang na 10,000 pesos. 27 months for you to pay. Kung puro minimum payments ang ginawa nyo. Ulitin ko, isang beses nyo lang ginamit ang credit card, 10,000, tapos minimum payments ang ginawa nyo, it will take more than 2 years para mabayaran mo yung 10,000 na yun. Sasabihin ng iba, di okay, may 2 taon pala ako para bayaran siya. Yan ay kung minsan nyo lang ginamit ang credit card. Paano kung kinwari every now and then gumagastos kayo? Sa loob ng 1 taon, 10,000 credit card limit. Nung unang buwan,
Gumastos kayo, ang ginastos nyo, 2,000 lang. Okay? So, dumating ang billing kinasunod na buwan, binayaran nyo minimum payments lang. Pero gumastos pa rin kayo, nagdagdag kayo ng additional 1,000. Kasi may balance ka pa eh. Ang karaniwang pananaw ng may credit card, uy, may pera pa ako sa credit card. Tuloy-tuloy ang paggastos mo, hindi ka lumalagpas sa iyong credit limit, panay ang bayad mo sa minimum na pinapayagan ka ng credit card, akala mo ang galing mo mag-manage ng iyong credit card. After just 12 months, ang suma total na nabayaran mo, suma total na nabili mo, 16,000 pesos. Ngayon, sasabihin mo, akala ko ba credit limit ko 10,000 lang? Bakit ang suma total na nabili ko, 16,000? Ganyan ang power o lakas ng credit. Kasi kapag tuloy-tuloy mo naman binabayaran, tumataas ang nadadagdagan ng kaunti ang iyong credit limit, tapos minimum ang iyong binabayaran. Sabi mo, buti na lang nagkaroon ako ng credit card. Pero mo 16,000 na nagastos ko. Ang nababayaran ko pa lang, 8,669. Pero nakonsumo ko na, nagagamit ko na, naikain at naidighay ko na yung pinaggastusan ko sa credit card. Ang binabayaran ko pa lang, 8,600. Pero meron pa kayong kailangan bayaran ng mga around 9,500. Hindi, yun yung balanse mo pa na utang. Kung bayaran mo ng buo, suma total, ang binayaran mo is about 17,000 or 18,000. So, kung yan ay regular nyong ginagawa, malamang, maaaring yung isipin, maganda talaga may credit card at tama lang na binabayaran ko ng minimum. Ang buhay pinansyal natin, hindi lang utang, hindi lang paggastos. Alam niyo naman, kilala niyo naman yung boss ko, di ba? Si Francisco Colayco. Kayo sa mga tagapanood natin, laging niyo nakikita, naririnig Francisco Colayco, yung umakda ng libro. Ano ang talagang adhikain namin sa Colayco Foundation pag usapin sa pera? Yung pera niyo, kailangan palaguin niyo. Hindi lang umutang, hindi lang pambayad, hindi lang panggastos, kundi dapat mapalago. Yung suma total na interest na nababayaran sa loob ng 1 taon pa lang, dito sa example ko, halos 15% na. Anong ibig sabihin yan? Kung hindi sana kayo gumastos, hindi sana nyo ginamit ang inyong credit card, at yung binabayad nyo, in this example, ay napapalago nyo at this rate, yung pera nyo, lumago sana ng 15%. Ang kapalit ng nag-utang kayo at nagbabayad kayo ng interest, ang kapalit nun, hindi kayo nakapagpalago at lumago ng 15% ang pera ninyo. Okay? Miski na hindi na kayo mag-isip kung saan mag-i-invest, mutual funds, stock market, time deposit, huwag nyo nang isipin yon. Yung pera nyo 10,000, dahil dinagdagat, binayaran nyo, ang perang binayad nyo, katumbas 15%. Kaya yung iba, di ba, ma'am, nag-seminar na kayo sa atin. Saan ba magandang investment? Saan may 10%? Eh, yung pera nyo lang, ipunin nyo lang. Kumpara doon sa kung ano ang estado nyo, pwede nang lumago ang pera nyo by 15%. Sa inyo pa lang yun. Okay? Now, moving forward about credit cards. Ano ang mga realidad? Yung credit card, ayaw niyang bayaran ng buo. Ayaw niya na bayaran nyo ng buo kapag dating nung takdang panahon. Bakit? Wala siyang interest charges. Kaya nga sinabi ko na kanina, simple lang mag-manage ng credit card. Bayaran mo yung bill at the end of the month. Sila, credit cards, dahil kumikita sila ng interest, sa totoo lang, gusto nila, meron kang balanse, hindi mo bayaran ng buo. Yung iba, gusto pa nila malate ka. Mahuli ka sa pangbayad. Anong ibig sabihin? Kasi sa credit card, merong, I guess, mahigit 10 pa siguro, na other fees and charges. Halimbawa, kailangan mong bayaran every 5th of the month, o every 22nd of the month. Pag 23rd ka nagbayad, merong additional charge yun, kadalasan 1% more. Dahil sa iyong day late charges. At marami pang iba. Meron pa yung beyond your credit limit. Ang credit limit ko sa credit card yun, 10,000. Ang balancing, ang nagamit nyo na 9,000. Meron kang binili, 2,000. So dapat lagpas ka na. Pero dahil nagbibigay sila ng leeway, ang bait ni credit card, 11,000 ang suma total mo na. Yung 1,000 mo na sobra sa iyong credit limit, mas mataas ang interest charges. Akala mo, ang bait ng credit card ko? Ha? Lagpas na ako sa credit card limit ko. Ngayon, saan nyo malalaman lahat yung mga interest charges? Noong kayo nag-apply ng credit card, meron kayong fill up na form.
Sa likod nun, mayroong mga pinakamaliit na nakasulat na terms and conditions. Ang tawag nila doon, fine print. Sobrang fine, hindi mo na nga mabasa di ba? Kailangan mo na ng magnifying. Pag yon binasa nyo, nakalagay lahat doon. Nilatag nila sa inyo lahat ng mga charges na pwedeng ipataw sa inyo. Okay? Sasabihin mo, hindi, yung credit card ko talagang mabait. Nung binigay yung credit card, wala pang annual fee. Libre daw yung credit card for that year. The following year, kapag nakalagay dun sa fine print nila, libre lang on the first year. Imagine yung annual fee that ranges from 1,500 to 3,000 pesos. Pag hindi mo nabayaran, kasama yon sa iyong binabayaran na interest. Kaya lolobo talaga at lolobo kapag hindi nyo nababantayan ang credit card nyo, ang billing statement. Yung mga penalties, mas mataas doon sa regular interest charges. Yung ngayon makikita nyo yung mga iba, credit card, down to 1.8% or 0.99% interest per month. Napakaganda ho nun. Kasi kadalasan, 3 to 3.5% every month. Kaya yung nag-alok ng 1% a month, parang ang laki ng diferensya, parang ang gandang doon ka kumuha ng credit card. Pero tingnan nyo pong mabuti kasi yung mga other penalties, fees, doon naman tayo nababalikan. Pag nag-day late ka, 3.5 kagad. So, tingnan nyo pong mabuti. Huwag lang kayo ma-attract doon sa regular interest rate na 1%. Tingnan nyo yung mga other fees and charges. Tapos, hindi ba kayo nagtataka kayong mga may credit card? Yung billing statement nyo o yung kailangan yung bayaran sa credit card never falls on 15th and 30th. Yung araw na meron kang pera, yung araw ng sweldo. Pansinin nyo po, ito personal observation ko lang kasi unless meron dito, pwede nyo sabihin sa akin. Pansinin nyo po yung credit card bill nyo due not on the day that you have money on your payday. Why? Because of number one. They want you not to pay yet. Not to pay yet. So that, if you delay, if you completely do not pay, they can impose more charges, more interest. More charges. Interest yung 3% ang pinataw dun sa bayad mo. Ang talagang pumapatay or nakakapagpalubog sa utang, hindi yung interest. Kasi sinisilaw tayo sa interest 1% na lang compared sa 3%. Nalulubog po kayo sa charges. Yung mga ibang pinapataw, 3%, 5%. Pag hindi mo binayaran sa isang buwan, hindi ka totally nagbayad. Lahat na ng interest charges, 3.5%. Akala mo 1% pa rin. Okay? Ngayon, yung mga retailers, yung mga tindahan, kung saan natin ginagamit yung credit card, they join in the game. Paano they join in the game? Kadalasan, bumibili tayo ng damit. May nakita kayong damit, binili nyo 2,000 piso. Yung mga credit card, they incentivize you. Ina-encourage na kayong gamitin yung credit card. Miski na may cash ka, sasabihin nila, gamitin mo yung credit card mo, meron kang rebate. Magpagasolina ka dito sa gas station na to, may 5% rebate. Anong sabihin ng rebate? Ibabalik daw nila sa'yo. Totoo naman, ginagawa po nila. Ibabalik nila. Gumastos ka ng 2,000, kung 2% rebate, ang babawas doon 80 pesos. Sa panahon ng bayaran. Sa panahon ng bayaran. Pag ikaw babayaran, kinari, yan lang ang ginamit mo sa credit card at babayaran mo ng buo. Yung bestidang binili mo na nakita mo sa tindahan, sa retail, na 2,000, babayaran mo lang 1,920. Yun ang ibig sabihin na may 2% rebate ka. Sa panahon na babayaran mo na yung credit card, nakadiskwento ka. Okay? Nakalimutan mo. Hindi lang ito binili mo. Hindi ka lang naman nabuhay sa isang buwan na bumili ka lang ng isang gamit, yun lang ang ginawa mo sa buong buwan. Kayo ay nagtatrabaho, estudyante, marami kayong ginagawa sa buhay, nakalimutan nyo na meron kayong binili at kailangan bayaran na 1,920. Kaya pagdating ng billing, na marami kayong nadagdag na siguro sa credit card, buti na lang ang credit card pumapayag na minimum payment. Kaya imbis na 1,920, para doon sa bestida na yon 10% lang, 192. Ang babayaran ko lang ron. Ang galing ng credit card. Nagagamit ko na. Kumukupas na nga pero hindi ko pa tapos bayaran. Okay? Pero ang binabayad nyo, nawala na yung rebate. Kasi yun, 1 time 2%. Ang interest charges sa credit card, 1% to 3% a month.
Akala mo nakadiskwento ka kung binayaran mo ng buo agad. Okay? So please, be very careful. It is real. They give you rebates. But it's a way, personal opinion, it's a way for you to get into that debt trap. Okay? Question so far? None? Okay. So, how do you handle credit cards? Bago ko sagutin yan, mga paalala. Una, kliyente nila kayo. Sino ba dito may pinakamatagal ng credit card? Yung matagal nang gumagamit ng credit card? Gano'ng katagal, sir? 1996. You must be in a very good credit standing. You are very, very attractive to credit card companies. How many credit cards do you carry? Only one. Very good. But I'm sure, inaalok kayo ng inaalok ng credit card. Your one credit card since 1996 up to now? You've changed. Okay. But just the same, you are very attractive to all credit card companies. I'm sure inaalok kayo every now and then, or pumunta ka lang sa grocery, pakita mo yung credit card mo, not because of your credit limit, titingnan lang nila kung gaano katagal ka ng may credit card, they will issue a credit card right away to you. Okay? They want your business. Gusto nila, kliyente nila kayo. Bakit ko pinapaalala to? At tinanong ko sino may pinakamatagal. Yung iba kasi, kasalukuyan, ang credit card sa kanila, trauma sila. Bakit? Credit card sila, mali pananaw sa credit card, akala nila pera nila, hindi nila inisip na pera ng ibang tao, kinalimutan nila yung obligasyon nila na dispalko o they busted the credit cards hanggang sila hinahabol na ng credit card company. Okay? I'm sure narinig yung mga storya, lalo na sa mga opisina, may mga tinatawagan. Yung kaopisina nyo, yung tao nyo dito sa tao nyo dyan, ay may utang sa amin dito sa credit card. Bakit napakabalasubas ng tao na yan? Tatawagan ng inyong magulang, hindi nyo ba pinalaki ang inyong mga anak at wala silang disiplina o hindi marunong humarap sa responsibilidad? Napakawalang yan ng inyong anak, siguro walang yaring kayong bilang ina. Ganyan ho sila. Okay? Now, my reminder, okay, my strong reminder, they want your business. Even if nakakalimot kayo o nahirapan kayo dun sa obligasyon nyo, they have no right na tumalay nyo o balahurain kayo. Okay? In fact, Bangko Sentral ng Pilipinas has been very strict doon sa mga credit card collectors. Kasi hindi yan taga-bangko eh. Ang nangyayari ho kasi dyan, pagkatapos ng 6 na buwan na hindi kayo nagbabayad, wala talagang transaksyon na kayong ginawa sa inyong pagbayad sa credit card, nililipat na yung pangalan ninyo. Nililipat na sa bad debts. Susubukan kayong tawagan pa rin, pagkatapos ng another 6 months o kabuuan ng 1 taon, bibigay na nila yan sa isang collecting agency. May tatawag sa inyo, ako si Attorney No Case, Attorney Manerts. Dedemanda na namin kayo dahil hindi kayo nagbayad ng inyong utang. Meron kayong pinirmahan. Of course, okay, kailangan nyo pong balansehin itong sasabihin ko sa inyo. Walang nakukulong sa utang. Pero ang utang kailangan bayaran. Anong ibig sabihin? Hindi ko pwede kayo ikulong dahil may utang ka lang. Ang pwede kong gawin, tingnan ko kung ano ang mga ari-arian mo. Okay? At baka yung mga ari-arian mo, kung merong halaga, yun ang ipambabayad nyo sa utang. Ang utang kailangan bayaran, pero walang nakukulong sa utang. So, ngayon, yung mga abogado, o yung mga collecting agency, whether it's a lawyer or not na tumawag sa inyo, syempre, hindi mo naman malalaman, tatabihin, ako si Attorney Manerts, di ba? Kinasuhan na namin kayo, and etc. Ikaw naman, traumatized na, pagod, natakot ka na, ayaw mo na pumasok sa trabaho, nasira na ang pamilya nyo, sa asawa mo kasi, hindi alam na meron ka palang utang, na gano'n ang sitwasyon nyo. Kaya, karamihan, ang tingin sa credit card, mali, masama, o puro problema. Hindi po yun lang may problema, ang problema, yung pagtanggap nyo ng obligasyon. Pero paalala ko lang, dahil yan ang laging common, pag nagtanong ako ng credit card, ayoko ng credit card, ayoko na tatawagan. Una, wala ho silang karapatan, bastusin kayo kung kayo man ay nagka-problema sa inyong credit card. In fact, pwede nyo silang isumbong sa Bangko Sentral. Anong gagawin nyo? Pag kayo tinawagan, kunin nyo ang pangalan, kunin nyo kung anong opisina, malalaman nyo, hindi yan tiga dun sa bangko na yon. Kunin nyo at sabihin nyo na ire-report nyo sila sa Bangko Sentral ng Pilipinas dahil sa pagiging bastos ng kanilang pakikitungo sa inyo. Second, paano i-handle ang credit card problem? Pag nagka-problema na, talk your way out of debt. Anong sabihin ng talk your way out of debt? Ang nagpautang ho sa inyo, hindi yung plastic card.
Hindi nagpautang sa inyo yung branch ng bangko. Ang nagpautang sa inyo, tao, ginamit nila yung banking system, dinaan nila through the plastic card. Ang gusto kong sabihin, ang nagpautang sa inyo essentially is tao. Kaya pwede kayong kumausap para kung kayo ng problema sa pera, kausapin kung paano nyo maaayos yung problema or utang sa credit card. Aminin ko, on national TV, I had credit card problems. 4 credit cards, 600,000 pesos doon sa 4 na credit card. Bibilisan ko na para umabot tayo sa oras. Ang binayaran ko lang suma total nung I finally decided to get out of credit card debt is about 120,000 of the 600,000 pesos. Ganong kalaki ang charges plus the interest na pwedeng mapalubog kayo sa utang. Okay? What do I mean when you talk your way out of debt? Pag may kinausap po kayo o pinag-aaralan nyo yung utang nyo, tingnan nyo magkano talaga ang inyong utang. Alamin nyo, ano yung binili at ginastos nyo, ano yung interest, ano yung charges. Alamin nyo, kailangan malaman nyo yun. Tapos alamin nyo kung anong inaalok ng mga iba. Bago nyo kausapin yung credit card company kung saan kayo nagkalubog sa utang, tingnan nyo kung paano sa markado, magkano ba ang charging ng interest, ano ba mga incentives na binibigay nila. And then, kapag kumausap kayo, syempre ang unang yung makakausap yung call center agent ng bangko. Tanungin nyo saan ang head office. Pumunta kayo mismo para yung call center agent, may script po sila na binabasa. Hindi nyo yan mapapakiusapan. Kaya kailangan ang makuha nyo sa call center agent o sa hotline na tinawagan nyo, saan yung opisina, anong specific department, at pwedeng tao na makakausap ninyo. Kung kayo nalubog na at may problema na sa credit card. Once you nakuha nyo yon, puntahan nyo po diretso. Paalala or tip ko sa inyo, some of the charges and fees you can waive. Yung annual fee, imagine kung 10 taon ka na, 1.5 ng 1.5 every year. Sa loob ng isang taon, 15,000, 10 taon, 15,000 yon na pinapatawan ng interest din. Pinapatawan din ng interest. Yun, pwede mong ma-waive. I was able to waive that. Yung mga late fees, all other charges, pwede nyo siyang i-waive. And penalties, going beyond the credit limit, 1 month did not pay, no transaction, lahat yan, pwede nyo pong mapakiusapan para mabawas sa suma total ng inyong utang. Pag ahon naman sa utang, wala namang magic dyan. Walang complicated equation na kailangan si Einstein pa magsabi. It simply is you deciding kung kayo may gustong bayaran o makaahon sa utang, mas kaunti ang kailangan yung, o dapat yung ginagastos kaysa sa perang pumapasok sa inyo para madagdagan nyo yung pambayad ng inyong utang. Okay? Yung mga paraan kung paano, kung kayo ay nagka-problema na sa utang, how you will handle it, tingnan nyo na lang na kayo ay nag-i-invest pa rin. Kayo ay nagpapalago pa rin by investing in your debt, by paying off your debt. Some reminders, do not borrow just to pay off your other credit card debts. Anong example? I'll give specific ones. Huwag sana sila magalit. Meron kayong credit card, BPI or Citibank. Here comes Standard Chartered. Will tell you, mag-credit, sa amin ka kumuha ng credit card, babayaran namin lahat ang iyong utang. Okay? So, take nyo po yung example ko. Meron ako 600,000 pesos on paper, on billing statement. Ang binayaran ko lang nung ako ang nagtrabaho at ako ang kumausap, 120,000. Here comes this facility na pwede kang kumuha ng another credit card, hindi mo pinalano, babayaran daw yung 600,000. And guess what? Sa tingin nyo, magkano binayad nitong bagong credit card dito sa mga credit card ko? 120,000. Pero sila, sabi nila, Armand, 600,000 pesos ang credit card debt mo. Dahil sa tulong na gusto naming ibigay, bayaran mo na lang sa amin 400,000. Ha? Ako naman, pag iniisip ko, yung 600,000, kung babayaran ko kasi yun, mga 10,000 a month. Eh dito, buti na lang dumating itong credit card na to, babayaran ko na lang mga 8,000 a month. Nakakuha niyo po ba? Pero kung ako yung kumausap, at yun ang nangyari, ako ang kumausap diretso, 3,000 a month lang, over a longer period pa. Kaya sa loob ng 4 na taon, kung 4 na taon akong burara sa credit card, 4 na taon ko rin binuno na bayaran at makaahon doon sa utang. Walang magic. Okay? Walang magic. So be careful. Maaring okay yun,
kung alam nyo lahat ang everything laid down on the table. Subukan yung kayo muna ang kumausap. Next reminder, kung kayo lubog sa utang, kulang ang kinikita, obviously, find additional income. Okay? Grab the bull by its horns. Anong ibig sabihin? Tingnan nyo lahat ng ginagastos nyo. Tingnan nyo lahat ng ginagastos nyo. Meron mga gastusin na kailangan nyo tanggalin for the meantime or bawasan. Meron kayong sitwasyon, meron kayong problema, kailangan grab the bull by its horns. Meron kayong gawing something very drastic. Pag-aralan nyo ang mga ari-arian nyo. Ang credit card debt ko, 600,000. I had loans in SSS and marami pang iba. Okay? Akala ko noon, okay na okay ang buhay ko. 2 condo unit, magkatapat, kumpleto ng gamit, salamat sa credit card, nakakapunta, nagagawa mga gusto kong gawin, kapareho na mga kakaibigan ko, lahat through credit card, lahat through utang. Hindi po ako maiyang sabihin, lalo na dito tayo sa portion na sell, I had to sell 2 condo units. Prime location, perfect situation. 2 condo magkatapat, di parang dumoble ang laki ng bahay mo. I had to forgo that and sell. Let go of the emotional attachment if you really want to grow out of debt. I did. Okay? And of course, yun nga, talk to your creditors. Kung gusto nyo pa rin yung forma na panagbabayad kayo, plastic card ang binibigay nyo, yung parang status symbol pa rin, then look at debit cards or your ATM card. They are still a form of plastic money. Okay? So, be good. Anong sabihin ng good? Grow out of debt. Or get out of debt kung gusto nyo mas simple. Lagi nyo paalala sa sarili nyo. Be good. Okay? Now, mabilisan, paano ba ang unang mga first steps na kailangan kong gawin or mga pwede kong gamitin kung gusto kong makaahon sa utang? Marami. Pang mga una namin paalala, dapat mailista nyo lahat ng inyong ari-arian, bawas ng balanse ng inyong mga pinagkakautangan para malaman nyo magkano ang inyong netong halaga. And then, alamin nyo yung monthly income and expense statement nyo. Magkano ba talaga ang bare bones na kailangan nyo buwan-buwan? Yung wala munang luho dahil lubog kayo sa utang. And of course, get to know your debt. Kailangan po alam nyo yung utang nyo. Anong sabihin ng alam nyo utang nyo? Alam nyo kung sino, alam nyo kung magkano, alam nyo kung magkanong interest. Kasi yung iba, sa dami ng pinagkakautangan, basta alam niya kailangan ko ng 10,000 pambayad sa kung kani-kanino man at ihahati-hati. Okay? You cannot manage what you cannot measure. Hindi mo masukat, hindi mo alam kung sino-sino ang pinagkakautangan nyo, you will not manage your debt. Okay? Once you know your debt, kilalang-kilala mo na at alam mo na ang iyong pinagkakautangan, then follow yung sinasabi natin, be good. Anong ibig sabihin ng be good? Grow out of debt. Okay? Anong kailangan yung gawin? Dahil alam nyo kung sino yung pinagkakautangan nyo at yung mga magkano ang utang ninyo. Okay? Example ko lang to, meron kayong 2 credit card, umutang kayo sa co-op, umutang kayo sa opisina, Savings and Loan Association, ang ilalagay nyo na lang balanse. Magkano ang balanse ng inyong utang? Magkano ang minimum na papayag silang bayaran nyo every month? Kasi kinausap nyo na nga, you talk to your creditors. So, kailangan maisulat mo kung ano yung mga minimum amounts na papayag silang bayaran. I-divide nyo yun, and you will get your good number. Ano yung good number? Ilang buwan kailangan para mabayaran ang balanse ng inyong utang sa inyong pinagkakautangan. Okay? So some, it will take 10 months for the minimum payment. Some will take shorter, 6 months lang, or 25 months, more than 2 years, if you will pay the minimum. Okay? Now you know the makeup of your pinagkakautangan. Kailangan alam ninyo. Ngayon, ira-rank nyo. Good ranking. Anong sabihin ng ranking? Sino yung pinakakaunting buwan? Or sino yung pinakamabilis na matatapos na inyong pinagkakautangan? Yung iba kasi, sinasabi, alamin mo kung sino may pinakamataas na interest at yun ang bayaran mo kagad para hindi ka nasusugatan, hindi ka nagugulpe noong interest. Ang pananaw ko naman ang una mong bayaran, yung una mong matatapos, miski na mababa interest ka, mataas ang interest ka, yung matatapos ka kagad para ang concentration mo is mabawasan yung pinagkakautangan mo. Hindi yung mabawasan or kung sino yung pinakamababa o pinakamataas na binabayaran.
mabawasan yung pinagkakautangan. Bakit? Pag natapos mong bayaran yung isa, dalawa, tatlo, they will be, again, source of possible loans, if ever. If ever, okay? So, ang una mo talagang dapat bayaran, yung pinaka-mabilis mong matatapos. So, in this case, yung Savings and Loan Association, yung isang credit card, yung utang sa co-op, at yung ang pinaka-least priority mo, yung 25 months. Sinabi ko least priority. Hindi ibig sabihin, hindi nyo babayaran. Kailangan nyo pa rin bayaran. Ganito po mangyayari dyan. Now, you have a plan. You have a debt plan. Alam mo, sigurado ka, in 24 months, ahon ka sa utang. In fact, in less than 6 months, 1 down ka na dun sa mga pinagkakautangan mo. In less than a year, 2 na lang ang pinagkakautangan nyo. In a little over 1 year and a half, or in 18 months, 1 year and a half, tapos na rin yung pangatlo mong pinagkakautangan. Ano hong ibig sabihin nitong table na to? Ang ibig sabihin lang niya, babayaran mo ng minimum yung mga iba mong pinagkakautangan, doblehin mo yung pinakamabilis. So, nakita niyo po, minimum niya 1,000. Sa unang buwan, doblehin mo kagad. Para matapos o mawala na kagad yung una, pangalawa, pangatlo, ninyong pinagkakautangan. Now you know, kapag nagbabudget kayo, kailangan ko pala this month, kailangan ko pala ng 4-5 pangbayad ng utang. At pababa ho siya ng pababa. Kapag kayo nagbabudget every month, nakikita mo, for this month, umpisa next month, dahil ako mag-uumpisa na magbayad ng utang, 4-5 ang pangbayad ko. Every month, pababa ng pababa ang kailangan yung bayaran sa inyong pinagkakautangan. At nauubos yung pinagkautangan nyo. You are growing out of debt. Okay? So, E.L. Cole, a philosopher, said, parang sa utang, hindi naman kayo nalulunod dahil nandun kayo sa tubig. Nalulunod o nalulubog kayo sa utang na nandun pa rin kayo sa pagkakautang. Okay? So, get out of debt. So, bilang pagtatapos, quick reminders, immediate steps. Make use of those tools. Kung kulang po ang panahon, mabilis ang aking pagkabahagi sa inyo, check www.colaycofoundation.com. Or sa aming Facebook, nilalagay ko po lahat ng materials ng Seminar School Plus. Other reminders, simple lang po. Yung mga nabanggit ko na kanina, tingnan nyo ang inyong kabuuan na pera, may mga bagay na kailangan nyong ibenta para meron kayong unang kapital pambayad sa utang. Kailangan po umpisahan nyo rin ang pagbuno ng inyong emergency fund. Yan kasi ang pinaka-used and abused reason or excuse kaya nangungutang emergency. Sa totoo lang naman po, walang emergency na masasagot dahil meron kang pera. Kung kayo nasa ospital at merong mangyari, wag naman po sana. Hindi dahil may pera ka, hindi na magkakasakit yung nandoon sa ospital. Okay? And still, even if you are paying off your debt, still consider saving. What do I mean? Just to compare. If you save 1,000 pesos every month, 1,000 pesos every month, in 5 years, that can be 67,000 pesos. If 5% lang yung napaglagyan nyo na interest pagpapalago ng inyong 1,000 pesos a month. Versus, gumastos kayo ng 1,000 pesos a month at ginamit nyo credit card. Yung binabayaran nyo sa credit card, baka nabayaran nyo na ay 63,000, meron pa kayong balanse na 76,000 comparing to saving. Yung iba sinasabi mahirap mag-save. Kung mahirap mag-save, mas mahirap po magbayad ng utang. In this example, it's 8,300 pesos more. Harder paying debt compared to saving. So lalo na yung mga nag-uumpisa pa lang sa kanilang karera, mga kasamahan ko rito sa RHTV, mga bata pa sa likod ng camera, habang kayo wala pang utang, sana mag-umpisa mag-ipon. Tayo na mga nandito na sa gitna ng buhay, even if you are in debt, consider saving. Okay? So, final reminders, you want to grow out of debt, the ability and capability to change, nasa inyo po. Hindi sa isang seminar, hindi doon sa bangko, hindi rin sa Panginoon, pagdasalan nyo utang nyo, mawawala utang nyo. It's all upon your 3 Ds. Be decisive to get out of debt, be disciplined in your debt plan, and be determined for the purpose of getting out of debt. So this is Arman Benko of the Colayco Foundation, thanking you again for another session here in Seminar School Plus.
We hope you have may nakuha kayong lessons or learning all about credit cards in handling and understanding this powerful tool na sana maging tool para sa inyo ma-manage ang inyong personal finances. See you again next time, same place, here on RHTV Seminar School Plus. Maraming salamat.